Nang buksan na nga ni Doc Carlos ang hawla matapos ang speech ni Doc Katie ay nagulat sila dahil ang akala nga nila ay ibon o kalapati ang laman, pero palaka pala at alam na nga nila kung sino ang may kagagawan nito, walang iba kundi si Moira. Agad ngang hinabol ni Moira si RJ nang makita ito dahil biglang tumakbo, ngunit nag-deny pa itong si Moira. Samantala, ibinato naman ni na Diyosa at Aling Susan kay Moira ang palaka at takot na takot nga ito, mga kapuso. Nakiusap nga o humingi ng sorry si Doc RJ kina Carlos at Lynette dahil daw sa ginawa ni Moira. Dahil alam naman nila na wala na talagang ibang maisip na magandang gawin si Moira kundi panggugulo lamang. Sinabi nga ni Doc Carlos na dapat panagutan ni Moira ang ginawa niyang panggugulo sa kanilang kasal ni Lynette. At sinabi naman ni Doc RJ na dapat lang napanagutin si Moira dahil nga masama ang kanyang ginawa. Nakiusap si RJ, nakausapin niya si Lynette at pumayag naman si Doc Carlos. Habang nagsasayaw nga sina Annalyn at Doc Carlos, tinanong nga niya ito kung nasaan si Lynette. Sinabi nga ni Carlos na kausap niya si Doc RJ. Agad namang pinuntahan ni Michael sina Lynette at Doc RJ upang sa ganun nga ay sa pagsabihan si Doc RJ na sana ay bigyan niya ng konting respeto si Doc Carlos dahil nga kakakasal lang ni Lynette. At dito na nga, habang nag-uusap sina Lynette at Doc RJ, sinabi nga ni Doc RJ na wala nang saysay ang kanyang buhay, wala na siyang karir at nawala na rin si Lynette sa kanya, pero kakailanganin niyang mag-move on para kay Annalyn at kay Zoe para sa kanyang mga anak. Dahil nga sa sinabi ni Michael kay Doc RJ ay agad namang pumunta si Lynette doon sa reception kung saan nga ay nagsasayaw na sila dahil kailangan ring magsayaw ang newlywed couple. At tunghayan po natin kung ano ang magiging buhay ni Lynette at Annalyn ngayong iisang pamilya na sila ni na Doc Carlos. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye!